sa iisa pong layunin, ipahayag ang ating pakikisa sa sambayanang Pilipino. Ano po ang nais nating ipakita sa milyon-milyong mga kababayan natin sa buong kapuluan? Nais po natin na ipakita kaisa nila tayo. Handa tayong isatinig ang kanilang damdamin, ang kanilang minhiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Bakit po? Sapagkat naniniwala tayong ang kapayapaan at ang pagkakaisa kailangan mahalaga. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya, upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa pagsandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problemang kinakaharap ng ating bansa, ating pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Kriminalidad, panayang pang-politika at iba pa. Bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio tinindigan ng pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagkatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan kahit sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang nakabiligan ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the survey respondents. The highest survey
self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit. Alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trillion pesos. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyal. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang mga pangyarihang komite ng buong akala ko. Ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang dumulubhapa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin ng 1,000 pesos ang isa. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano? Noong kanyang panahon sa war on drugs, hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi pinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi pinatawag ang mga chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating pa. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite
ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanya. Paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman ko? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati natin. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit bansa upang balikatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Magkakaisa para sa Pilipinas. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Mayaman ang ating bansa. Asensuhan ang tao. Bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hindi na magkaaway at ang magkakagulo. Galit ay alisin at dapat magkasundo. Mayaman ang ating bansa. Asensuhan tayo. Kahirapan sa bansa ay lulubha. Maraming nakaharapin ang maraming nating problema. Maraming nagututok sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Pag-inak hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sinenag ka sa akin, wala rin pa-hospital. Kabuhay ang inamas sa magiging kalabidad. At tumataas, aantas ang kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang ang bihan. Kaliwan ka na batikos, kabi-kabi ang antigan. Ang dapat asikasuhin at kailangan malunasan ay yung mga problema na papahirap sa ating bayan. Hindi na panahon, Ang natitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit po ang alam ninyo, itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pagbuong kapuluan. Kasabay nating nagkakatipon ang napakakapal na bilang ng mga kababayan at kapatid natin sa 12 pang dako sa bawat rehiyon. 5 lugar po sa Luzon, 4 sa Kabisayaan at 4 po sa Mindanao. Hindi lamang po lumabas sa mga lansangan upang magpahayag ng pakikisa para sa kapayapaan at sa kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa
mapayapang pagtiimo ito. Kaisa ulo sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kabila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman natin lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayan Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, eh marunong naman tayong umintindi. Hindi tayo makmak! Isigaw nyo nga, hindi makmak! Hindi makmak! Hindi makmak! At lalong hindi tayo bobo! Hindi bobo! Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan at pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naninindigan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas? Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Ni hindi po tayo naghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-uugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at nag-angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kapit nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot. Bago pa sumikat, ay laos na. Nang makita po, ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minuya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya?
sa dami